Good afternoon, everyone. Before we start our discussion, let us pray first. Please stand up. Our topic for today is all about consumers education. What is consumer education? It is a process of learning how to make informed decisions about purchasing and using goods and services, and help us individuals understand their rights, responsibilities, and how to manage personal resources wisely. So, consumers education is learning how to make a decision regarding purchasing or i-avail na siya nga product. It helps us also para kapanuta sa atong rights and responsibilities. And it also helps us kay para ang atong money is magamit din natin siya sa mga product or sa mga services nga masatisfied ta. Bale, ang atong kwarta is wala na natin i-invest sa isang nga product or sa isang nga services without nga wala ka na-satisfy, di ba? Changes in buying patterns are guided by the morals of buying public. So, people's buying habits change what they believe right or wrong. For example, as a consumers, instead na magamit ka og mga plastic or magamit ka og mga harm sa environment, i-divert mo sa reusable nga materials. So, dili na ka magamit og mga plastic na maka-harm sa environment. Consumers group provides service to the public by providing the medium for complaints and also for their education. So, of course, as a consumers, kung asa ka nagpalit, dito kita mag-complain. Dili ka sa company nga isa nagpalit, dito ka sa isa ka company nga complain. So dapat kana siya nga company is na siya kanang na siya mo cater sa mga consumers unsa ang ilang complain ana nga product. Kay dili ibig sabihin nga i-buy na ni mga product kunya ang isulti sa mga manufacturer nga good man ang product wala man ay lapses. Dili na mo hitabo. Nagita bawat product yun is nagi mga lapses. And that complain na nimo as a consumers. And then, dito ka mo coordinate, ana, dito sa ilang, kung asa ka dapat ng company, nagpalit, di ba? Not all claims of the companies were accurate to the public. So, ang company, not all give you information, labi ng mga negative na information, dili gina ipagawa sa company. Instead, ila lagit na. Kaya ang ilang ipagawas is mga goods lagit na. Mga goods lagit na about sa ilang product. Wala din sila ipagawas na bad. Kaya kung magpagawas na sila bad, so kisa mo may malit sa ilahang product, di
iyang company is recyclable content ba, biodegradable content ba, or energy sufficient ba, like light bulbs. So, muna siya ang scientific certificate system. Siya ang nag-check sa mga claims sa company kung tinuod ba. Okay? Ang ikaduha is Green Seal Program. This is the program where scientific certification system give a special green seal or certificate to product that meets certain environmental standards. If the product is green sealed, it means it has been independently verified by the environmental friendly. So, diba, scientific certification system, siya ang nag-check as kuan akong hinugay na. And then, pag mahuman niyang check, kung tinuod ba itong mga claims na environmental, eco-friendly, recyclable, dili na po siya ipa-check sa Green Seal Program, which is ang kaning Green Seal Program is sila ang nag-seal if ever na fully verified na gid ang isang company. Makanagid siya is eco-friendly, environmental friendly, and recyclable gid ang mga products ang marilisan nga company. So, kibalik, ang scientific certification system, siya ang checker, and then ang Green Seal Program, siya ang nag-seal sa product kung tinuod ba gid siya. Yeah. So, the Green Seal Program establishes product categories based on their significance of the environment impact of the products within each category. So, dili magita maka-sure na ang i-release ng mga product or ang himuon ng product is dili maka-harm sa environment. Ibig sabihin, nagihapon siya impact pero gamay lang or grabe or mas lala yun. So, kaning Green Seal Program, sila ang nag-categorize sa impact sa environment sa i-release ng product for that company. Kira? Okay ra. So, the public is given a chance to comment on these standards for each category. As this is circulated, revision are done every 3 years. This is for consumers' education and chance for greater interaction between the producers and their buying public. So, mga taong yung kaina nga, as a consumers, mag-purchase ta og mga product, dili yun na masatisfied na largo. Diba? As long as we're using the product, naging mga lapses ang product, diba? Dili din ka maka-assure na ipili mo na kay money mo sa company na hindot na. Pero kung di mo na siyang na-experience, naging may mga lapses. So, and that lapses, i-coordinate na mo dito sa seller or sa asa ka nagpalit. Diba? In this case, those products that are labeled green, Ito na. the scientific certification system, and four other organizations in the U.S. certified whether the products have been produced through a sustainable yields, harvest, and whether consideration has been given an inter-forest ecosystem, which include adequate wildlife, habitat, and watershed protection, as well as economic and cultural impact to the operation of the local communities. Nindot to, kani siya ako sa US is siya. Ang ilang comment sa US is, bisan pag-imo na nga tanong, or bisan pag-imo na makahoy, dili ka basta-basta makaputol. Kundi, maputol lang mo siya, pero balikan na po mo siya og tanong. In that way, sila ang nagakuan ba naga-check kung kana ba siya is imong gipulihan og tanong or unsay pinaagi nimo ana nga mag-harvest. Kaya sa ila dito is wala lang sila nag-focus sa ilang economic growth. Nag-concern po sila sa environment. Ang sa ato din sa Philippines, murag economic growth lang yun. I-disregard lang nato ang environment. Kanito to, kung i-adapt nato ni siyang mga programa, bisag imo ng tanong, ni gihapon na ni balik. Bisag nana sa inyong lugar, for example, sa amuha bukid. So, ang mga kahoy dito sa bukid is, kung isa to nasa bukid, mo tayo magputol sa kuan kahoy. Pero wala sila nagbalik o tanong. So, adisir pa dapat punto ng kahoy, dapat balikan na sa siyang tanong para mabalance ang atong ecosystem. Wala lang na nag-focus sa ating economic growth, but
kay maka-produce sila kanang pollution, which nga makakuan sila kanang maka-affect sila sa health sa human and then sa environment. So ang ikon din sa kuan kanang strategy is dapat kanang sa wala pa nabot daw ang problem is nagbuhat na sila og solution kay ma-change man gyud daw ang rules. For example, ang implement lang karon sa government is bawal maglabo og basura. Then pagkakuan sunod nga kon is ma-change siya kay dapat ang kon is dili na sa mogamit og plastics, magamit na sila og kanang mga eco bags ay kanang mga kuan paper bags nga para maka-reduce sa pollution. And then dili sa ecosystem approach is kanang dili lang daw kanang not specific with the common problems like dili lang bitaw nga kanang isa-isa na daw nila og kanang find solution ang kada problema. Like for example kanang nalay kanang water pollution, ang kanara pud ang ilahang kuan kanang pangitaan ng solution. Then how about sa katong sa air pollution kay di ba gingon din sa ecosystem approach is connected daw ang kuan environment, ang human or ang living organism. That's why nga kanang kining approach is as a whole nimo siya nga pangitaan ng solution nga dili maapektuhan ang environment ug ang mga living organisms. And then sa ikatulo is better public policy. A good public policy should integrate the nation's economy, justice, and the environment. International Organization for Standardization or standards were developed jointly by business and government for companies to learn to manage, measure, improve, and communicate the environmental aspects for their operations in a systematic manner. This is a kind of voluntary compliance of companies. So sa area sa better public policy is dapat i-consider nila ang tulo ka factors which is ang economy, justice, and environment. Since kay connected man ni sila kung may tabo sa economy, kung ibali mo low ang kuan ang income sa kaning sa economy, that means nga naapektuhan ang environment or gamay na lang ang mga resources bitaw nga nakuha sa kanong gamay ang economy. Then ang kuan ang government o ang company is nagkuan bitaw sila kanang nagbuhat sila rules nga dili lang ingon nga maka-reduce sa kuan nga makadaot siya sa environment, but ang ilang purpose there is to have a kanang fair kuan bitaw fair nga pagkuan sa mga company. Then ang kining international organization standardization is money siya ang kibay ang standard nga i-follow nga kuan bitaw for guidelines para kuan siya nga better public ang kuan kanang sa environment. And then it is a kind of voluntary kay nara man na sa ila og mo follow sila ato nga rules kay kabalo naman sila og sa mga consequences ato. So many public policies rely on regulatory management strategies, but advanced approaches from North America, Europe, and Japan were further distinct. Environmental economics is essential for crafting effective society benefiting strategies and developing nations like the Philippines. So, sa sa better public policy o katong ecosystem approach for industry katong pinakauna nga gi-discuss ni Judy is very important po siya para ma-achieve na to ang bitaw ang nga dili maapektuhan ang environment. And then sa pag dili siya maapektuhan ang environment, so nato ikuan ka ng progress bitaw nga mahitabo sa atong economy. That's why nga dili gyud ni siya kanang dapat kanang maapektuhan ang isa ka maapektuhan sa tanan. Then siya gingon dili is kanang another mga advanced approaches like kanang mga approaches bitaw nga kanang mga equipments na dili siya maka-harm og kanang sa atong environment, maka-produce siya mga air pollution. Siya nga dili daw siya ma-testing daw sa mga developing countries para sa to sa Philippines. Kay di ba ang Philippines is kanang developing country pa siya kay kanang siguro lack of kanang resources ba or kanang sa poverty mo nang dili na maka-provide og mga equipments nga maka-reduce ko sa or makapanangkon sa pollution. So, siguro